Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon ay August 27, 2026. Isang kakilakilabot na flash flood ang nanalasa sa bansang Nepal na nagdulot ng napakalawak na pagkawasak. Umaabot na sa humigit kumulang 157 hanggang 165 ang nasasawi. Ayon yan sa tala ng kapulisan na nagsasagawa ng retrieval operation sa mga apektadong lugar. May daan-daan pang nawawala hanggang ngayon, kasama na rito ang nasa mahigit 400 na turista o mga foreign nationals gaya ng mga Indian, American, British, Australian at iba pa. Kaya naman inaasahan na lalo pang tataas ang bilang ng mga naitatalang patay sa sakunang ito. Nagsimula ang trahedyang ito kahapon Miyerkules, August 26. Dahil umano sa glacial collapse o avalanche ng yelo at bato na nag-trigger naman ng malakas na flash flood sa mga ilog ng Botekoshi o Trishuli bandang 8:30 ng umaga. Pinag-aaralan na ngayon ng mga siyentipiko kung talaga bang konektado ito sa isang ice avalanche o sa pagputok ng isang glacial lake o yung tinatawag na glacial lake outburst. Dahil sa patuloy na pag-init ng mundo o climate change, mabilis daw na natutunaw ang mga glacier sa Himalayas na nagdudulot naman ng tinatawag na inland tsunami kapag umapaw na ang mga lawa sa kabundukan. Apektado sa nasabing flash flood ang mga distrito gaya ng Rasua, Nuwakot, Dading, Chitwan at iba pa. Marami ding bahay, mga tulay at mga hydropower projects ang nasira. Mabilis na winasak ng agos ang mga kalsada, mga tulay at mga kabahayan. Sa isang huling surveillance video, makikita pa ang mabilis na pagtakas ng mga tao ilang segundo bago ganap na ibaon ng mudslide ang border crossing sa pagitan ng Nepal at China. Naitala rin ang malakas na pag-apaw ng tubig sa Trishuli River sa Dading District. Ang sabi ng mga nakakita, mabilis na tumaas ang tubig, dala ang malalaking bato, mga pira-pirasong tulay, nawasak na mga bahay at maging mga patay na hayop gaya ng baka at kalabaw. Para daw itong malakas na pagsabog na sumira sa opisina ng Border Immigration. Bigla na lang din daw silang nakarinig ng mga malalakas na tunog at ilang sandali lang ay nakita na nila ang napakalakas na alon ng tubig. Malalaking bato na tangay-tangay nito, putik na humahagupit sa mga lambak ng bundok, inaalis ang kahit anong nadadaanan nito. Winawasak ang mga bahay, mga istasyon ng kuryente, mga opisina, kahit ano, kahit mga tulay. At pati na rin ang ilang mga gusali ng opisina ay tangay ng napakalakas na tubig nito. Ang mga miyembro ng pamilya ko ay inanod ng baha sa harap mismo ng mata ko. Ang tatay ko, nanay ko, kapatid na babae, at ang kanyang mga anak, lahat sila inanod. Hindi sila nakataka sa baha, walang pagkakataon kahit konti. Sinusubukan naming tumakas ng nanay ko. Iniligtas ko ang nanay ko nung hinila ko yung kamay niya. Pero bago yon, binigay ko muna sa kapatid kong babae yung cellphone ko para maligtas siya at makatawag para humingi ng tulong. Pero hindi ko na siya makontak ngayon. Naka-off na yung phone. Nag-aalala ko, baka inanod na rin siya. May tindahan ng alak yung bayaw ko dito. Nakatanggap ako ng tawag sa kanya ngayong umaga lang at nag-iiyakan na sila. At ang sabi niya, tinangay daw yung buong bahay nila.
3 sa mga kapamilya niya ang nasagip, pero hanggang ngayon hindi pa rin makita yung kapatid niyang lalaki. 9 na truck yung nakita kong tinangay ng baha kasama yung mga tao doon. Nakakadurog talaga ng puso. 18 taon na akong nagtuturo dito at hindi pa ako nakakakita ng katulad nito mula noon. Sa gitna ng trahedya, nanawagan naman ng pagkakaisa si Nepali Prime Minister Balendra Shah. Sa kanyang statement sa social media, sinabi ni Shah, Mga iginagalang kong kapatid na lalaki at babae sa mga lugar na naapektuhan ng baha. Ang sakit at pagdurusang inyong nararanasan, pati na ang mga pagkaluging inyong dinanas, ay hindi maliit na bagay. Pero nais kong tiyakin sa inyo, hindi kayo nag-iisa sa mahirap na panahong ito. Ang pamahalaan ay kasama ninyo at ilalaan ang lahat ng kinakailangang resources at tulong. Mangyaring maging matyaga muna. Pananagutan ng pamahalaan ang inyong pagsagip, pagpapagamot, pagkain at maayos na paglilipat o paninirahan. Sa ganitong kalamidad, dapat tayong lahat ay magkaisa. Hinihiling ko sa lahat ng mga organisasyong panlipunan, mga industrialista at mga negosyante, mga kabataang voluntaryo at mga ordinaryong mamamayan na tumulong mula sa kanilang lugar at makaisa sa mga isinasagawang relief and rescue operation ng pamahalaan. Tulungan nating makabangon ang ating mga kapatid na biktima at maibalik sila sa normal na pamumuhay. ang sabi pa ng punong ministro, ito na siguro ang isa sa pinakamalaking sakuna sa Nepal sa loob ng isang dekada. Pero aktibo pa rin daw ang gobyerno, ang Office of the Prime Minister at ang lahat ng mga minister sa ground. Nagsama-sama din daw ang iba't ibang political party para tumulong. Damay din sa baha ang nayon ng Shabrubesi na pangunahing daanan patungo sa Langtang Valley Trekking Region na ginagamit din ng mga pilgrims patungo sa Kailash Mansarovar. Ayon sa Water Resources Ministry at Electricity Authority ng Nepal, nasira daw ang mga hydroelectric at solar power plant kaya naputol ang kuryente sa malaking bahagi ng lugar. Naglaho din ang humigit kumulang 430 megawatts ng produksyon ng kuryente. Kaya asahan na sa mga susunod na araw, mananatili ang malawakang brownout at problema sa tubig. Kabilang sa mga nawawala ang daan-daang lokal ng Nepal, Tibet at iba pang lugar, kabilang na ang hindi bababa sa 100 katao mula sa India, 47 mula sa United States, 33 mula sa United Kingdom, 17 mula sa Malaysia at 4 na mula sa South Africa. Ang buwan ng Agosto pa naman ang panahon ng pagdagsa ng mga trekkers, mga Hindu pilgrims na patungo sana sa mga glacial lake. Nagsagawa na ng malawakang search and rescue operation ang Nepali Army, ang pulisya at ganun din ang Armed Forces ng Nepal gamit ang 14 na helicopter. Ang Rasuwa ay nasa hilagang bahagi ng Nepal. Ito ay hilaga ng capital city ng Kathmandu at malapit ito sa border ng Tibet, kaya hindi madaling papasukin ang mga rescue team dito. Sa ngayon, higit sa 100 ng helicopter na ang naipadala, kabilang ang mga helicopter ng militar. Pero nakikipaglaban sila hindi lamang sa mahirap na daan, kundi pati na rin sa malakas na hangin sa lugar na yon. At bukod doon, nananatiling nasa high alert ang mga distrito sa southern part ng Kabisera. Nagpaabot na ng pakikiramay si Indian Prime Minister Narendra Modi at nagpadala na ang India ng mga tulong tulad ng gamot, pagkain at rescue personnel mula sa NDRF or National Disaster Response Force. Nakataas din ang high alert sa Bihat, India dahil yan sa banta ng pagbaha ng tubig patungong Ganga River. Nakikipag-unahan na ngayon sa oras ang mga rescue operation para masagip ang mga natabunan na posibleng buhay pa. Nagpadala na ang India ng nasa 10 tonelada ng humanitarian aid at medicines katulad ng mga temporary shelters, blankets, hygiene kits, solar lamps at iba pa. Nag-alok na din ang China ng immediate cash assistance sa Finance Ministry ng Nepal. Ganon din ang US na nagbigay na ng $500,000 emergency assistance para sa emergency shelter, relief supply, water, sanitation, hygiene services. Ganon din ang World Bank at tumulong na rin pati ang EU. Batay sa pinakahuling available report, wala pang eksaktong opisyal na bilang ng lahat ng mga inilikas o nawalan ng bahay. Ang assessment ay ongoing pa dahil sa mga damaged na kalsada, mahirap na komunikasyon at ongoing na search and rescue operations.
Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!